Kung susuriin natin ang kasaysayan ng politika sa Pilipinas, isa sa pinakasikat at pinaka-controversial na pangalan ay walang iba kundi si Mar Rojas. Siya yung tao na parang mayroon ng perpektong resume para maging pinuno ng ating bansa dahil sa kanyang talino at malalim na pinagmulan. Apo siya ng isang dating pangulo at anak ng isang kilalang senador, kaya naman mula pagkabata ay nakatatak na sa kanya ang serbisyo publiko. Pero kung mapapansin ninyo, nitong mga nakaraang taon ay bigla siyang nawala sa sentro ng atensyon. Wala na siya sa mga maiingay na debate, hindi na natin siya nakikita sa mga malalaking kampanya, at tila pinili na lang niya ang manahimik sa isang sulok. Nakakapagtaka tuloy isipin kung nasaan na nga ba ang dating pambato ng Liberal Party na laging nasa balita noon. Ano na nga ba ang pinagkakaabalahan niya sa likod ng mga kamera at bakit tila mas masaya siya ngayon na malayo sa mata ng publiko? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Sariwa pa sa alaala ng marami ang imahe ni Mar Rojas bilang si Mr. Palengke na nakasuot ng asul na polo habang nakikihalubilo sa mga tindera. Noong taong 2004, nakuha niya ang suporta ng bayan at naging number 1 na senador dahil sa kanyang plataporma tungkol sa presyo ng bilihin at ekonomiya. Marami ang bumilib sa kanya dahil sa kanyang pagiging Wharton graduate at pagiging investment banker sa New York bago siya pumasok sa gobyerno. Hindi siya ang tipikal na politiko na gumagamit ng drama dahil mas focus siya sa mga numero, sistema at mga batas. Sa katunayan, iniwan niya ang kanyang marangyang buhay sa Amerika noong namatay ang kanyang kapatid na si Dingoy Rojas para lamang ipagpatuloy ang tungkulin nito sa Capiz. Dito natin makikita na ang pagpasok niya sa mundo ng politika ay hindi lamang dahil sa ambisyon, kundi dahil na rin sa bigat ng obligasyon sa kanyang pamilya at sa bayan. Subalit habang tumatagal ang kanyang pananatili sa kapangyarihan, unti-unting lumitaw ang mga hamon na sumubok sa kanyang pasensya at imahe. Noong naging secretary siya ng Department of Transportation and Communications o DOTC, doon nagsimula ang isa sa mga pinakamalaking sakit ng ulo ng mga commuter, ang problema sa MRT-3. Halos araw-araw ay naging laman ng balita ang mga aberya sa tren, ang mahabang pila na umaabot hanggang kalsada, at ang mga technical na palpak sa maintenance. Para sa mga eksperto, ang problema ay bunga ng mga lumang kontrata at legal na issue, pero para sa ordinaryong Pilipino na nahihirapang pumasok sa trabaho, ang mukha ni Mar Rojas ang naging simbolo ng lahat ng hirap na ito. Dito nagsimulang magbago ang tingin ng masa sa kanya dahil tila hindi sapat ang kanyang talino sa ekonomiya para ayusin ang isang bagay na direktang nararamdaman ng mga tao sa kalsada. Ngayong wala na siya sa anumang posisyon sa gobyerno, mapapansin natin ang isang malaking pagbabago sa kanyang kilos at hitsura. Kung dati ay laging formal at kalkulado ang bawat salita niya, ngayon ay mas madalas na siyang makitang nakasuot ng simpleng t-shirt habang nagluluto o nag-aalaga sa kanyang mga anak. Marami ang nagsasabi na sa unang pagkakataon ay nakikita na natin ang totoong pagkatao ni Mar Rojas na malayo sa pressure ng eleksyon. Nakakatuwang isipin na kung kailan siya hindi humihingi ng boto, doon pa siya nagmumulang mas natural at mas madaling lapitan ng mga tao. Sa puntong ito, marahil ay itinatanong ninyo kung bakit nga ba ganoon na lamang ang naging tindi ng galit ng publiko sa kanya noon. Alam nyo, sa mundo ng politika sa Pilipinas, hindi sapat na tama ang ginagawa mo sa papel dahil ang mas mahalaga sa mga tao ay ang maramdaman na kasama kanila sa hirap. Noong hinarap niya ang issue ng MRT, ang paliwanag niya ay technical at base sa mga kontrata. Sinabi niya na hindi naman parang bumibili lang ng groceries ang pagkuha ng mga bagong tren at ang pasilidad ay hindi naman pag-aari ng gobyerno kundi ng isang pribadong kumpanya. Sa madaling salita, tama naman ang kanyang mga katwiran sa aspetong legal, pero para sa mga pasaherong pawis na pawis at pagod sa paghihintay, ang mga ganitong sagot ay parang kawalan ng malasakit.
Doon nabuo ang mga bansag sa kanya na naging mantsa sa kanyang pangalan sa loob ng mahabang panahon. Pero hindi lang doon natapos ang mga pagsubok dahil dumating ang mas malalaking trahedya na tuluyang yumanig sa kanyang imahe bilang leader. Noong nanalasa ang Super Typhoon Yolanda, naging sentro si Mar Rojas ng usap-usapan dahil sa isang video kung saan naging usapan ang tungkol sa sistema at utos ng Pangulo. Para sa kanya, iyon ay pagpapatupad lamang ng tamang proseso sa gobyerno, pero para sa mga biktima na nawalan ng mahal sa buhay at tirahan, ang dating niya ay malamig at elitista. Nawala ang koneksyon niya sa damdamin ng masa dahil mas pinili niyang maging organisado kaysa maging emosyonal. At kung mayroon mang pangyayari na talagang nagpatibay sa galit ng marami, iyon ay ang madugong Mamasapano incident noong taong 2015 kung saan 44 na SAF commandos ang nasawi sa isang operasyon. Bilang secretary ng DILG noon, inaasahan ng lahat na siya ang may kontrol sa kapulisan, pero ang masakit na revelasyon ay hindi pala siya lubos na nasabihan tungkol sa plano. Ang katagang tinago sa dilim ang naging depensa niya, na maaaring totoo naman sa teknikal na usapin, pero huli na ang lahat para sa emosyon ng publiko. Noong humarap siya sa mga kasamahan ng mga nasawing sundalo, naging madamdamin ang palitan ng salita. May mga sundalong nagsabi na tila hindi na sulit mamatay para sa bayan kung ang gobyerno mismo ay hindi sila kayang protektahan o bigyan ng reinforcement sa oras ng laban. Sa mga hearing sa Senado, nakita ng lahat ang isang Mar Rojas na kalmado, detalyado at napakahusay maglatag ng flowchart. Ngunit sa isang bansang nagluluksa, hindi flowchart ang kailangan kundi tunay na yakap at pakikiramay. Dito na siya tuluyang tinatakan ng publiko bilang isang leader na magaling lang sa papel pero kulang sa puso. Kasabay nito ang paglakas ng social media kung saan ang bawat kilos niya ay ginagawang biro o meme. Kahit anong gawin niyang pagpapakita na siya ay karaniwang tao, gaya ng pagbubuhat ng sako ng bigas o pag-aayos ng trapiko sa ulan, ay laging nabibigyan ng maling kulay. Noong eleksyon ng 2016, naging labanan ito ng dalawang magkaibang mundo. Ang isang technocrat na si Mar Rojas laban sa isang palaban at matapang na si Rodrigo Duterte. Ito ang laban ng kalmado laban sa galit at ng elite laban sa tunay na damdamin ng mga nasa laylayan. Sa huli, natalo ang lahat ng paliwanag at datos ng mas matinding emosyon ng mga botante. Sa susunod na bahagi, titingnan natin kung ano na nga ba ang eksaktong ginagawa niya sa kanyang tahimik na buhay ngayon pagkatapos ng lahat ng mga bagyong ito. Pagkatapos ng matinding banggaan noong 2016, muling sumubok si Mar Rojas na bumalik sa Senado noong 2019. Pero sa pagkakataong iyon, tila malinaw na ang mensahe ng mga botante dahil muli siyang hindi pinalad na manalo. Dito na natin nakita ang kanyang tuluyang pag-atras sa maingay na mundo ng politika. Walang engranding pamamaalam at walang mahabang drama. Tahimik lang siyang nawala sa paningin ng publiko at doon nagsimula ang ikalawang yugto ng kanyang buhay na hindi inaasahan ng marami. Kung dati ay mga press conference at motorcade ang inaasikaso niya, ngayon ay mas nakatutok na siya sa mga parent-teacher meetings at pag-aayos ng gamit sa eskwelahan ng kanyang mga anak. Ang buong oras niya ngayon ay nakalaan na sa pagpapalaki sa kanyang kambal na sina Pepe at Pilar. Kilala na siya ngayon bilang isang hands-on na ama na nagtuturo ng homework at palaging nakabantay sa paglaki ng mga bata. Malayo sa imahe ng isang makapangyarihang public official, mas nakikita na natin ang isang tahimik na haligi ng tahanan. Bukod sa pagiging ama, bumalik din siya sa pagpapatakbo ng kanilang mga negosyo at investments sa ilalim ng Araneta Group. Ginagawa niya ang lahat ng ito nang walang kasamang kamera at walang anumang press release. Kung may impluwensya man siya ngayon, ito ay nasa likod na lamang ng kurtina bilang isang advisor at hindi na bilang ang pangunahing bida sa entablado. Kamakailan lang, may isang eksena na talaga namang naging kontrobersyal at gumulat sa madla. Nakita si Mar Rojas na dumalo sa kaarawan ni Pangulong Bongbong Marcos. Marami ang nagtaka at nagtanong kung mayroon bang bagong alyansang nabubuo. Pero kung susuriin ng mabuti, ito ay tila isang simbolo ng closure o pagtatapos ng laban.
Dumalo siya hindi para humingi ng pwesto o makipag-deal, kundi para ipakita na tapos na ang panahon ng kampanya at tapos na rin ang mga luma nilang alitan. Wala ring sumunod na appointment sa gobyerno, kaya malinaw na ang relasyon niya sa kasalukuyang administrasyon ay maayos pero malayo sa politika. Dahil dito, tila mas tinanggap na siya ng publiko. Mas gusto na siyang makita ng mga tao na may hawak na bata kaysa may hawak na mikropono. Sa huli, ang kwento ni Mar Rojas ay hindi tungkol sa mga posisyong hindi niya nakuha, kundi tungkol sa katahimikan na natagpuan niya nang bitawan niya ang paghahabol sa kapangyarihan. Sa isang bansang sanay sa walang katapusang banggayan, tila mas naging maaliwalas ang kanyang pangalan nang tumigil na siyang humingi ng boto. Sa tingin niyo, tama lang ba na nanatili na lang siyang pribadong mamamayan at ama ngayon? O naniniwala kayo na mayroon pa siyang puwang sa gobyerno sa mga susunod na taon? Ibahagi niyo ang inyong opinyon sa comment section at huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang mga kwentong gaya nito.